Purihin ng Panginoon. At ngayon, handa naman natin ang ating mga puso para po sa salita ng Diyos na ito'y matutumayan natin sa Mark chapter 6, verses 1 to 6. Okay. Umalis siya roon at pumunta sa kanyang sariling bayan at sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang Saba, nagpasimula siyang magturo sa sinagoga at marami sa mga nakinig sa kanya ay namangha na sinasabi, saan kinuha ng taong ito ang lahat ng ito? Anong karunungan ito na ibinigay sa kanya? Anong mga makapangyarihang gawa ang ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba ito ang karpintero na ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, si Judas at Simon? Hindi ba naroon kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae? At sila'y nakisod sa kanya. Dahil sinabi sa kanila ni Jesus, ang propeta ay hindi nawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa, maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Nang gilala sila sa kanilang nang gilala siya sa kanilang hindi pagsampalataya, siya'y lumibot at nagtuturo sa mga layong nasa paligid. Ito ang salita ng Panginoon. Ito po ay nasentro po sa isang ugali na marahil ito'y nangyayari sa atin. Ngunit dapat nating maunawaan ano pong ugali ito. Walang iba kundi ang pagdududa, unbelief. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, sa inyong biyaya, nagtitiwala kami. At hangad namin, Panginoon, na sa iyo pong biyaya, wala kaming pagdududa. Sapagkat alam namin na pagdududa ay hindi ninyo kinaluluda. Kaya samahan nyo kami, turuan nyo kami, bigyan nyo kami ng lakas na aming maunawaan at maintindihan at matanggap ang inyong salita ngayong gabi. At anumang leksyon na aming pong matatanggap habang pinapangaral ng iyong salita at maging sa pagtatapos ng pangangaral, naway ito po ay aming tanggapin at ipamuray. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now, pagdududa, ito isang damdamin ng kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng paniniwala sa isang bagay, sa isang tao, sa pangyayari. Pero mayroon ding pagdududa na nakakabuti sa atin. Sapagkat may pagdududa na maaari tayong iligtas sa tiyak na kapahamakan. Tulad halimbawa ngayong bagyo at nakita mo yung may tawad na wire, eh magdududa ka kung may kuryente o wala. Kailangan natin yun. Sapagkat kapag wala ng duda, tiwala ka sa sarili mo, baka yun ay ikamatay. Pero ang pagdududa na ating tatalakay ngayon ay pagdududang may tuturing natin isang kataksilan. At ang pagdududang ito ay mag-iiwan ng kasawian sa buhay ng tao. Sa ating binasa, bagamat ang ating tatalakayang talata ay verses 4 to 5, o 5 to 6, ang pinaka-immediate context dito ay sa verses 1 hanggang 4. At dito makikita natin na ang Panginoon ay pinagdududahan ng mga taong kanyang tinuruan at kanyang napakitaan ng mga kapangyarihan, gawa at himala. Ngunit sa kabuuan, bago dumating ang Panginoon sa lugar na ito, makikita na sa simula pa lamang ng kanyang ministeryo, hinangaan na siya ng maraming tao dahil ang kanyang pagtuturo ay mayroong otoridad. Kaya ang mga tao
nagulat sa chapter 1 verse 22 na ang sabi ng mga tao, namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At dahil dito, nabantog ang Panginoon sa lahat ng dako, maging sa kanyang sariling bayan, walang iba kundi ang Capernaum. At hindi lamang yun, sa kanyang pangangaral may otoridad, ngunit mayroon din siyang himala, may kapangyarihan siyang nagpapatigil ng malakas na unos. Sa chapter 4, verse 35 to 41, pinatigil ang malakas na unos. At yun ay nabalita na naman. At hindi lamang yun, sa kanilang pagtungo sa isang lugar, pinagaling naman niya ang isang taong mayroong evil spirit, possessed by evil spirit. Chapter 5, verse 1 to 20. At ang mga tao namangha at ibinalita nila ang lahat ng pangyayari nito. Narinig nila, nakita nila, naranasan nila. At hindi lang yon ang higit pang himala. Nung buhayin ng Panginoong Hesus ang anak ni Jairo, na ito ay binalitang patay na. Pero nagpunta ang Panginoon at hinawakan ang anak ni Jairo at ito'y nabuhay. At habang daan, nakita natin nakaraan na pinagaling din ng Panginoon ang isang babaeng dinudugo ng 12 taon naghihirap. Lahat ng ito ay nakita, naranasan, narinig ng lahat ng tao na ang biyaya ng Diyos ay lumaganap sa kanilang panahon. Na ibig sabihin kung bakit may pangangaral at may mga himala, ang pinakamensahe doon, mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Ngayon, pumasok siya ngayon sa kanyang sariling bayan. Sabi sa verse 1, umalis siya roon, pumunta sa kanyang sariling bayan at sumunod sa kanya ang kanyang mga lagat. At hindi lamang kanyang mga lagat, marami. At nang sumapit ang Sabat, nagpasimula siya magturo sa sinagoga at marami sa mga nakikinig sa kanya ay namangha na sinasabi, saan kinuha ng tao ito ang karunungan? Saan kumuha ito? Anong karunungan ito na ibinigay sa kanya? Anong mga makapangyarihang gawa ang ginawa ng kanyang mga kamay? Nagtanong sila, hindi dahil gusto nilang maniwala, pero nagtanong sila dahil mayroon silang pagdududa. They ask questions not because they want to believe Christ, but they have unbelief in their hearts. Kaya sabi sa verse 3, hindi ba itong karpentero minaliit ngayon si Jesus Christ? Karpentero lang ito. At kilala ko ito. Kilala natin na lahat yan. Anak ni Maria at mga kapatid niya, Santiago, Jose, si Judas at Simon. At hindi ba natin kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae? Kasama pa rin nila. Kasama nila na mga nagdududa ang kanyang mga kapatid na babae at ang sabi, at sila'y natisod sa kanya. Di ba tisod din ang kanyang mga kapatid? Kaya sa kabila ng napakaraming aral, napakagandang biyaya ng Diyos na naranasan ng bawat tao roon na nagpapakita na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila, hindi sila nagkulang sa karamdaman, sa kanilang pangailangan, naranasan ng kabutihan, pero sila ay mayroong duda. Tinanggihan si Jesus, hindi lamang ng kanyang kababayan, kundi mismo ng kanyang sambayan, mismo ng kanyang pamilya. Tinanggihan siya. Grabe. Siya daw ay karpentero lang. At siya anak lamang ni Maria. At mga kapatid ay kasama natin. Na gusto kong tignan natin ngayon ang tungkol po sa ibinubunga ng pagdududa. Yung kasawian ng pagdududa. Gusto kong makita natin ito. So, anong mga kasawian kung tayo po ay may pagdududa sa ating Panginoon? Sa talatang ito, verses 5 to 6, merong at least tatlong
hindi ka nais-nais na ibinubunga ng unbelief o ng pagdududa. Una, dahil sa pagdududa, ang Panginoon ay natalian ng kanyang kamay. Napigilan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 5 ay hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa. Ang sabi diyan, hindi siya nakagawa ng makapangyarihang gawa at hindi sinabing wala siyang nagawa dahil sa pagdududa ng mga tao. Kundi, hindi siya nakagawa ng makapangyarihang bagay dahil sa pagdududa ng Panginoon. Alam natin, ng mga tao, alam natin na walang imposible sa Diyos. At hindi mahadlangan ng kanino mang pagdududa ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sa pagkakataon ito, siya ay hindi nakagawa. Hindi dahil wala siyang magagawa, kundi hindi talaga siya gumawa ng anumang kapangyarihan. Now, tignan natin ang lumang tipan, paano po pinapakilala ang Diyos tungkol sa kanyang kapangyarihan. Jeremiah 32:17. Ang sabi ni Jeremiah rito sa Panginoon, sa verse 17, chapter 32, Jeremiah, verse 17. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong una na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Diniklara rito ni Jeremiah kung gaano ka makapangyarihan Diyos, walang imposible sa Kanya. Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and an outstretched arm. There is nothing too hard for you. Mismong Lucas 1:37 nagsasabi, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. For with God, nothing will be impossible. Pero dito, natigilan ng Panginoon dahil sa kawalang pananampalataya. Baga sa aking pagtawag, wala akong ganang gumawa ng himala sa inyo, wala kayong paniniwala. So, yung pong dahilan. Kaya napakabigat po yung pagdududa. Dahil ang pagdududa, kuminsan, nakakasira ng relasyon, nakakasira ng magandang relasyon ng mag-asawa, magandang relasyon sa trabaho, pagdududa. Ilan na po napapahamak sa pagdududa? Ilang pamilya nang nawasak dahil sa pagdududa? Ilan na ang mga nagpatiwakal dahil sa pagdududa? Mabigat po yun sa kapwa-tao, pero mas mabigat kapag sa Diyos na ang pagdududa. Dahil hindi gagawa ang Diyos. Hindi gagawa ang Diyos. At ikalawa, dahil sa pagdududa, verse 6, nang kilala siya sa kanilang hindi pagsampalataya. Ang Panginoon nang kilalas. Dahil sa pagdududa ng mga tao, si Jesus ay nang kilalas. Alam yung salita nang kilalas, sa English niyan ay, ano ba sa English niyan? Ang sabi, and he marveled because of their unbelief. Marveled. Sa ibang salita, amazed. Grabe ang kanyang pagkamangha. Nang gilalas, ibig sabihin, namangha, humanga. Humanga ang Panginoon sa kanilang unbelief, sa kanilang pagdududa, sa kanilang kawalang pananampalataya. Nakita natin kaya bakit po humanga ang Panginoon, bakit nang gilala siya. Ating binanggit kanina sa chapter 1, verse 22,
na nagulat na mga tao sa grabe ng otoridad ng kanyang pangangaral. Nabantog siya, nagbuhay siya ng patay, nagpagaling siya ng taong may demonyo, nagpagaling siya ng babaeng inalihan na mayroong pagdudugo. Pero kumalat ang balitang ito, nakilala ang Panginoon, and yet, hindi sila sumampalataya. Kaya ang Panginoon talagang namangha. Grabe ang pagkamangha ng Panginoon sa kanilang kawalang pananampalataya. Hanggang sa kasalukuyang ito, hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoon. Alam nyo, bakit po namangha ang Panginoon? Dapat lamang talagang kamanghaan ang katutubo ng tao, ang nature ng tao bilang makasalanan. Sapagkat mismo si Pablo nagsasabi, kapag isang taong makasalanan at walang biyaya sa kanya ng Diyos, ang sabi sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos, lahat ay lumilihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ano po ibig sabihin nun? Ng isang taong katutubo, depraved, talagang kahit nakita na nila ang himala, narinig na nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, pero dahil sila ay makasalanan, hindi sila makasampalataya. Depraved. Kaya nakakamangha rin dito para sa atin dahil mismong mga kamag-anak niya, ang kanyang ina na si Maria, ang kanyang mga kapatid, hindi naniwala sa kanya. Pero kamag-anak, kaya nga po, hindi po batayan na ikaw ay isang magulang Kristiyano ka, automatically, yung anak mo mananampalataya din. Kahit mismong nanay at kapatid ng Panginoon mismo, ni Jesus, ay hindi naniwala. Alam niyo, one time, nangaral ng Panginoon dahil sa kanyang dami ng ginagawang pangangaral ministeryo, hindi nila nakuha kumain. At nabalita ito na hindi na kumakain si Jesus, pati yung kanyang mga alagad. At anong sinabi nila? Nasisiraan na siya ng ulo. Di ba pagka nalipasan na ng gutom, ano nangyari? Di ba? Naglalakad ka sa kalye dyan, yung mga taong grasa. Kaya nung mangaral ng Panginoon, dumating ang kanyang nanay at mga kapatid para patigilin na siya sa pangangaral. Kasi, ang sabi, balita sa lahat, nasisiraan ng ulo yung anak mo, awatin mo na sa katuturo. Buksan na natin yun. Mark chapter 3. Verse 31. Mark chapter 3, verse 31. Dumating ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na lalaki. At nakatayo sila sa labas. Nagpasugo sa kanya at siya'y tinawag. Kasi ang balita, nasisiraan na siya ng bait eh. 32, nakaupo ang maraming tao sa palibot niya. Eh, mas marami pa rin lipas libot tumigit eh. Dahil maraming tao naniniwala sa kanya. Nakaupo ang maraming tao sa palibot niya at sinabi nila sa kanya, nasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, hinahanap ka. Ibig sabihin, tumigil ka daw muna, sabi ni nanay mo, tsaka mga kapatid, alam sila sa iyo. Kung ano yung pinagsasabi mo. Ano sagot ni Jesus Christ? Verse 33. Sumagot siya sa kanila, sino ang aking ina? At ang aking mga kapatid? At kanyang tinignan ng lahat ng mga nakaupo, mga nakikinig sa kanya. Sa 34, tinignan niya ang mga nakaupo sa palibot niya at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Bakit nga nasabi yun? Sapagkat nasabi sa 35, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Sabi sa ibang reference, sino mang nakikinig ng aking salita at ipinamumuhay ito, sila ang aking ina at ang aking mga kapatid.
So nakita nyo? Hindi dahil, o hindi porque ako, halimbawa pastor, automatic na yung anak ko, na pag ako ay nangangaral, anak ko ay Kristiyano na rin. Now, may kanya-kanya tayong puso. At ang sabi ni Jeremiah chapter 17, verse 9, ang puso ng tao ang pinaka magdaraya sa lahat. Sinong makakaunawa niyan? Mismong sarili hindi niya maunawaan. Tanging Diyos lamang ang makakaunawa. Nakita niyo, namangha ang Panginoon talaga. Ibig sabihin, ito kalagayan talaga ng tao nakatutubo. Kahit nakita na nila, ayaw nilang sumuporta. Maliban na ang Diyos mag-intervene sa buhay ng tao. Maliban na ang Diyos ay makialam sa buhay ng tao at buksan ng iyong puso, biyaya yun na maunawaan mo ang mga pangangaral ni Kristo. Maunawaan mo ang ginagawa ni Kristo sa buhay na ito. Tingnan nyo, halimbawa si Lydia. Kilala natin si Lydia, paulit natin yung pangalan. Acts chapter 16, verse 14. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngarakal ng telang kulay ube. Binuksan ng Diyos, ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Iba na yung pakikinig nila ngayon. Noong binuksan ng Diyos, talagang maingat na ang kanyang pakikinig. Yan si Lydia. Halimbawa din ang mga hentil sa Acts 13:48. Nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at hinuwalhati ang salita ng Panginoon ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Hanggat hindi po nag-intervene, hanggat hindi nanghimasok ang Diyos sa ating puso, kahit ina ni Kristo at mga kapatid, depraved pa rin. Kaya ang sabi nga po sa John 3, verse 3, malibang ang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang totoong kahulugan ng kaharian nangyayari sa buhay ni Kristo. Hindi niya maunawaan ito. Ang sabi nila, anong kapangyarihan niya? Pati mga demonyo, inuutusan niya. Samantalang ang demonyo, inuutusan niya ang tao. Kanyang sinasabihan. Pero ngayon, ang demonyo ngayon sumusunod kay Kristo. Hindi na makita yun. At ang sabi sa verse 5, chapter John 3:5, malibang ang tao ay panganak sa Espiritu at tubig, hindi sila makakapasok sa karera ng Diyos. Tapos sabihin ng mga tao nito, bagamat religyoso, ba't ako sasama sa inyo? Ba't pupunta ako sa iglesia? Hindi sila makakapasok sa karera ng Diyos. Dapat ba natin kamanghaan yun? Talaga. Kamanghaan natin. Mismo ang Panginoon namangha talaga. At nakita niya na kung iiwan ang tao sa sarili niyang kalooban, sa kanyang free will, ang free will niya is to disregard, to reject even the very God. Yan po ang kalagayan ng isang depraved. So nakita natin ang ibinubungan ng unbelief, ng pagdududa. Una, si Jesus ay napipigilan. Ikalawa, si Jesus ay nanggigilalas. Nanggigilalas. Alam niyo, 3 years na nangangaral dito si Christ. Pero until now, they reject Christ. Then thirdly, ano po ang binibigay ng kasawian ang unbelief? Pangatlo, dahil sa pagdududa, si Jesus ay lumibot. Tingnan natin yung term na yun. Ang sabi sa verse 6, letter B, nang kilala siya sa kanila
kanilang hindi pagsampalataya. Kaya ano nangyari? Kumagay lumibot na nagturo sa mga nayong nasa paligid. Na, bakit po lumibot si Christ? Nandoon, ang daming taong nakikinig, pero pinagdududahan siya. Anong ginawa ni Christ? Iniwan sila at lumibot sa iba. Kaya yung pong implikasyon ng salitang lumibot, ibig sabihin, ninakpasan sila ng Panginoon. Ang biyaya, ang pag-ibig ng Panginoon, nasa kanila, pero kanilang tinanggihan, lumagpas sa iba. At nangaral sa iba, upang sila makatanggap ng pananampalataya. Bakit nangaral si Kristo? Faith coming by hearing. Ay nangaral ng Panginoon. Lumipot siya sa lahat ng lugar. Dahil dito sa kanyang pinanggalingan, walang sumampalataya. Kaya siya ay lumibot. Hindi siya nananatili sa lugar na walang sumasampalataya. At ito ang basis din ng Bible study ng mga Reform. Kung sa tagal-tagal ng panahon na walang bunga ang lugar na yon, iiwan talaga yon. At hahanapin yung mga bago na tawagin ang mga tao ng Diyos na naghihintay. Kaya dapat hindi nagtatagal talaga ang Bible study kung walang bunga. Lalo natin pag may bunga, namumuhay sa biyaya, nadadala siya sa karera ng Diyos, nakakapasok sa karera ng Diyos. Bakit lumibot ang Panginoon? No faith. Kaya siya tumutuloy sa iyo upang magturo. Maaaring sasabihin niyo, katwirin niyo, sa itinuro mo yung pastor, ang Diyos pala ang nagbubukas ng puso eh. Kahit anong gawin ko, pagsisika pala. Hindi ako maliligtas kasi ang Diyos ang bubukas ng puso. Antayin ko na lang kung kailan ako bubuksan ng Panginoon. Sa inyo, mga Reform, pwede bang katwiran yun? Tama ba yun? Mali. Sa ating kabuang doktrina, God is sovereign, but man is responsible. Pag sinabing man, lahat ng tao, responsable siya sa kanyang sarili. Kaya hindi mo pwede sabihin, maghintay ka na lang at ang Diyos ang magbubukas ng puso. God opens the heart of man, but we people must open our ears to Him. That is our responsibility. God opens the heart, but man opens their ears. Mark 4:23 to 25. Ang sabi ng Panginoon dito, after niyan, itinuro niya ang parables of the sower, na pinakita niya na mayroong 4 na klase ng ground or puso na tumatanggap ng salita ng Diyos. Alam, nakita natin yun, di ba? At bandang muli, ang sabi niya, kung ang sino man ay may taingang ipandirinig, hayaan siyang makinig. May utos ang Diyos, our responsibility is to listen. 24, at sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. What is our responsibility? Careful sa ating sakikinig. Ingatan natin. Bantayan natin. Huwag nating tulugan ang salita ng Diyos. Ingatan natin itong maigi. Pagyamanin sa ating puso. Dahil ang sabi dyan, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan, dahil sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin. At higit pa, ang sa inyo'y ibibigay. So, nakita natin ng man's responsibility. Then 25, sapagkat ang mayroon ay lalo pang bibigyan, at ang wala, pati na ang nasa kanya ay kukunin pa. So God opens the heart, but we people must open our ears to listen to His word. That's our responsibility. Nabalikan natin yung babaeng dinudugo.
ng 12 years. Paano siyang gumaling? Paano siyang niligtas ng Panginoon? Balikan natin, Mark 5:27. Mark 5:27. Ang sabi dyan, narinig niya. Nakita niyo? Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hihingi po ang kanyang damit. Now, doon sa 34. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Natingnan niyo yung pagitan na nun. God opens the heart. Pero man must open their ears. At para ma-open ang ears natin, lumapit tayo sa pangangaral. Ating responsibility yun. At nakikinig tayo, nagawa natin responsibilidad. Pero pagdating sa kaligtasan, wala tayong bahagi. Dahil ang faith unto salvation, o saving faith, Diyos nagbibigay habang nakikinig. Kaya sabi ng Panginoon, magsaya ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kailan dumating yung faith? Through hearing the Word of God. Hindi ito likha sa atin, hindi nature natin na mayroon tayong saving faith. Saving faith comes only through hearing the words of Christ. So nakita niyo, yung responsibilidad ng babae ko, nakinig talaga siya kay Jesus Christ. He listened to Jesus Christ. Then comes the faith. Tungtusan ni Christ, you are saved by your faith. Tignan niyo ang isa pa. Si Jairo. Si Jairo. Siya ay may isang anak na mamamatay. Pero, nabuhay ang kanyang anak. Bakit? Tignan niyo ang sabi sa Mark 5:36. Noong papunta na si Jesus Christ doon sa bahay ni Jairo, may sumalubong sa kanila. Ang sabi, patay na anak mo. Patay na. Huwag mo nang abalahin ng Panginoon para pumunta sa bahay mo. Narinig ng Panginoon yun. Kaya sabi sa 36, ngunit hindi pinansin ni Jesus ang sinabi, at sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Bakit sinabi Jesus manampalataya ka? Dahil narinig ni Jairo ang pangangalan ni Christ. Nakakita ni Jairus ang kapangyarihang diwa ni Christ sa babaeng dinututo. Right? So, ano nangyari? Gumaling yung kanyang anak. Kilala si Cornelio. Cornelio is a devout man. Talaga siya yung makadiyos talaga. At siya'y nagdidimos, nagbibigay siya. Lahat ng good works ginagawa ni Cornelius. All good works. Kay Cornelius. At sinabi sa salita na ang Diyos nalulugod sa kanyang good works. Pero may kulang. Kailangan, ang sabi ng Panginoon, sa through angels, Cornelius, pasundo mo si Peter. At pakinggan mo ang kanyang ipangangaral. Kaninong responsibilidad yun? Kay Cornelius. At hindi lang siya ang handang makinig, pati ang kanyang buong sambahayan. Hinanda niya para makinig. Kaya tingnan nyo, ang sabi sa Acts chapter 10, verse 27. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Nung pumasok si Peter sa lugar ni Cornelius, habang kausap si Cornelius, nakita niya nakahanda ng lahat ng kanyang pamilya, pati yung mga katulong, pati mga sundalo ron, kasama na. Bakit? Inihanda nila ni Cornelius para makinig sa kanya. Lumakot tayo sa verse 33. Kaya agad kitang ipinasundo, ang sabi ni Cornelius kay Peter. At mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-uutos sa iyo ng Panginoon. Bagamat ang Diyos natuwa sa pagka-makadiyos ni Cornelius, pero hindi pa sa saved. He's not saved yet. Unless
marinig niya, gamitin niya ang ears niya to listen to the message preached by Peter. See, our responsibility, pagsikapan natin makinig. Now, si Lydia, bakit nalita si Lydia? Bakit binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia? Again, Acts 16:14. Balikan natin. Ano po ang makikita natin dyan? Ano yung pinaka-main idea ng verse na ito? Nakinig. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Ligtas na ba siya ron? Hindi. Isa siyang sumasamba sa Diyos. Nakinig. Responsibilidad niya. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira, isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon. Habang ginawa niyang kanyang katungkulan, ang kanyang responsibilidad makinig, then God opened their heart. Binuksan. Nangyari po yung John 3:3 and John 3:5. Unless a man be born again, he cannot see, he cannot understand, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya ang sabi rito, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Hindi po nakakaligtas yung ating pagsisikap, kundi katungkulan ng lahat ng tao na dapat magsikap, makinig ng salita ng Diyos, sapagkat yun lamang ang tanging paraan na mabuksan ang ating puso. So, Romans 10:17, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So, ano na? Faith o new birth? New birth. Kailangan mo nang buksan ng Diyos ang iyong puso, ipanganak ka muna, then you will receive saving faith. So therefore, you will believe Christ as your Lord and Savior, because man is dead spiritually. Nakita niyo yung mga tao, pwede bang ang isang patay, ang isang nakahiga na patay dyan, alukin mo ng tinapay? Hindi yan sasagot. Lagyan mo ng babaeng maganda, hindi yan iibig unless mabuhay siya. Then, magkakaroon siya ng paniniwala kung sino yung karap niya. You have to be born again so that you can see and enter the kingdom of God. So ano po pinapakita dito sa atin, sa aral na ito? Pinapakita rito ang katotohanan. Totoo, Diyos ang nagbubukas ng puso, pero tayo magbubukas ng ating mga tenga. Tayo po ang gagawa nun. Hanggat sarado ang tenga natin sa pangangaral, hanggat mayroon tayong pagdududa, hanggat mayroon tayong unbelief, hindi po makakagalaw ang Panginoon. Lilibot siya, lalakpas sa iyo. Katungkulan natin magsikap na makapakinig. Saan ang dako pinapangaral ang salita ng Diyos? Dapat tayo'y pumupunta ron. Sikapin natin mapakinggan. Nang sa ganun, kung tayo save na, madagdagan ang kalakasan ng ating panampalataya. Para ihanda tayo sa tiyak darating ng mga problema, trials, sa lahat, ang pagharap natin sa Panginoon. Ang sabi nga sa Acts chapter 17, kung ating babasahin yung Acts chapter 17, punta na natin, verse 28. Ang sabi po dyan, after na ipiniliwanag ni Pablo sa mga listener niya na ang Diyos ang Lord of Heavens at ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng good things, at ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tulong ng tao ng kanyang kamay na siya ay sambahin. At ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Why? Verse 28, for in Him we live and move
and have our being. So ano po ibig sabihin nun? Tayo pala yung nabubuhay dahil sa Diyos. Kaya pala tayo nakagalaw dahil sa Diyos. Ang ating buong pagkatao ay nasa Diyos. Sa mga tuwid, nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Common grace. Common ito sa lahat ng tao. Ngayon, lahat ng bahagi natin ay biyayang kaloob ng Diyos upang gamitin para sa biyayang kaligtasang naghihintay sa atin. Gamitin natin ang ating tenga, kaloob ng Diyos yan. Gamitin natin ang ating bibig, kaloob ng Diyos yan. Gamitin natin ang ating mga paa, kaloob ng Diyos yan. Namumuhay tayo sa biyaya ng Panginoon at kailangang pakinabangan natin ang biyayang ito upang tayo'y makatanggap ng kaligtasan mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ino-honor ng Diyos ang ating kakayanan pagdating sa pagsisikap nating makilala ang Diyos. At doon, hindi natin makita ang pagkakataon. Itong pagsisikap mo sa pakikinig, dumarating ang saving faith. Hindi ko alam kailan. Pero alam natin, wala doon sa ating pagsisikap. Only lamang kapag natagpo natin ang pangangailangan ng Diyos para sa atin. Kaya nga, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace you have been saved. Biyaya ng Diyos talaga. Through faith. Yun po ang pinaka-dugtungan. And that not of yourselves, it is the gift of God. What is the gift of God? The faith, salvation, lahat sa kaniyang gift yan. Not of our works. Walang bahagi yung ating pagkitikap na lumapit para makinig. Tungkulin natin yun. Not of our works, lest anyone should boast. Ang sabi ng salita. Kaya nga po, ano po ang iniiwang kasawian ng pagdududa? Mabigat. Una, napipigilan ng Diyos. Napipigilan si Jesus. Kalawa, nanggigilala sa Panginoon sa katigasan ng ating puso. Tingnan mo yung konteksto nyo. Nakarinig sila, nakita nilang muna, pero hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Gayong yun ang dapat na pakinggan nila ang salita ng Panginoon. Unawain nila para tumating sa kanila ang biyayang kaligtasan, pero hindi. Kaya ang Panginoon ay lumibot, iniwanan sila. Kaya isang talata sa Bible, dito rin sa Mark, na nanalangin. Ito darating ko tayo sa Mark na ito. Nanalangin si Jesus Christ. Madaling araw. Hinahanap siya ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan pa dito? Hinahanap ka ng mga tao. Sino yung mga tao to? Ito yung mga tao to. Full of unbelief. Kaya sabi ni Panginoon, pumayag ka sa kabilang bayo sapagkat yan ang aking layunin na yung pangalan ng pagbigo sa iba. Kaya ang Panginoon, lumalakpas talaga. Kapag pinatigas natin ang ating sarili at ayaw natin gawin ang ating katungkulan, makinig, unawain, kung meron kang tengang pandinig, ipandinig mo at ingatan mo ang iyong pagkikinig. Ingatan mo. Maigi, sapagkat kung anong panukat ang ibinibigay sa pagkikinig, siya rin panukat na idaragdag sa iyo. Kung meron ka na, daragdagan pa. Pero kung meron kang kaunti, pero hindi pinalagan, aalisin. Kaya, yan po ang kasawiang dulot ng pagdududa. Naman, huwag na tayo magduda. Dapat tayong laging nananalig kapag may pangangaral ng salita. Tayo nananalig. Opo, Panginoon, salamat po sa inyong mga salita sapagkat muling nahamon ang aming pong puso, ang aming pong pananampalataya sa inyo. Totoo, Lord, meron kaming mga pagdududa kuminsan. Nawa, magduda kami, Panginoon, sa mga kasamaan, tulad po mga bisyo, mga ugali. Pagdudahan namin, Panginoon, yan, huwag namin itong paniwalaan. Ngunit pagdating sa iyong salita, sa iyong biyaya, huwag po kaming magduda. Kundi ito yung aming tanggapin, sampalatayan at ipangalaman. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.